Kasalukuyan po nagsasagawa ng press con si Attorney Bruce Rivera, abogado po ni Janet Lim Napoles na idinadawi po sa Pork Barrels Camp. Pakinggan po natin. What she wants now is a quiet life. That's the reason why we are ready to face any investigation for that matter. The only problem is we are being targeted in the bar of public opinion without proof. So we are willing and ready. Before we entertain more questions, may I just be allowed to say something? I'm Attorney Villamor. I was the one who handled for Mr. Reynald Lim the case for serious illegal detention. Maybe if I would be allowed to say something about the case, you might be enlightened as to the reasons why these allegations are coming out. Okay. Please remember that the serious illegal detention case was pending for 3 months. And they never went public about this scam. Okay? Now, our story is, this case, or there was an attempt at extortion. Okay? It was only then that the serious illegal detention case was dismissed that they started to come out in the open. Now, if you will go over the decision or resolution of the investigating prosecutor who conducted the preliminary investigation, it is very clear that in that resolution, it is stated that the complainants were able to mislead the department, by virtue of which the DOJ and the NBI conducted the rescue. Okay? So in short po, sinasabi po sa resolution mismo ng DOJ na nakuryente po ang NBI. Now, bakit all of a sudden nagkaroon ng ganito? But maybe they are trying to save face. Because nakuryente nga po sila. So, warning is, please take caution in taking the allegations being made down. Because baka kuryente rin eh, katulad nung naunang kaso. Doon po sa naunang kaso sa DOJ, meron po kami napalabas na letter. Kasi po, sinasabi nila, nung pong nakadetain si Benhar, meron siyang ipinuslit na sulat sa kanyang kapatid. At doon sa sulat na yun, malinaw daw na binabanggit na si Benhar ay dinedetain ng mga Napoles. Ngayon po, please give me the liberty to read to you the pertinent portions of the resolution of the Department of Justice for you to have an idea as to why these things are being done now against the Napoles family. Ito po ang sabi, and I quote, I'm referring to an excerpt of the resolution that starts at page 34 of the resolution. Ang sabi po ng resolution ay ito, in complainant's joint sworn statement submitted before the NBI, particularly paragraph 17, they allege that after several attempts, Reynald Lim told us that we can see Benhar again on February 23, 2013 at South Garden Unit, Pacific Plaza Tower, Pasig City. We were able to meet Benhar at said place. During the meeting, Benhar surreptitiously handed us his handwritten note, a copy of which is attached and made an integral part hereof, indicating that he is being detained against his will. Yun daw po yung sulat na binigay na Benhar, pero yung pong sulat na yun ay hindi inattach ng abogado nila doon sa complaint. Kaya po nung huling mag-hearing kami, pinilit po namin ipalabas yung sulat na yun, kung ano ba ang nilalaman ng sulat na yun. Kaya sabi po sa resolution na ito, during the preliminary investigation last May 3, 2013, the respondents moved for the complainants to produce the said handwritten note. We directed Attorney Levito Di Baligot to do so, and he furnished us and the respondents a photocopy thereof. We quote the letter in its entirety based on our reading of Benhar's handwriting. Benhar's handwriting. Ito po ang sabi ng sulat. Ma'am Pang at Chibeng et al. Kamusta kayo? Mahal na mahal ko na kayo, sobra. Sana patuloy kayo maging matatag katulad sa akin na sa harap ng sitwasyon na pinagdaraanan natin. Lahat ng ito ay pinahintulutan ng Diyos at meron itong nakalaan na mas maganda para sa atin lahat. Marami akong ikikwento sa inyo after nitong lahat kung paano nangusap ang Diyos sa akin at kung paano ipinaliwanag sa akin ang mga bagay na nangyari sa akin at kung paano ipinaliwanag sa akin at sa ating pamilya. Natuwa ako sa aking sarili. Mga minamahal ko, tanging Bible at Psalter lamang ang aking kausap. Ang panghawakan ko upang tumagal at nakayanan ang ganitong katagal ay ang pag-asa na binigay ng Diyos sa akin
sa balang araw ay matatapos din. Ang dating lungkot ay iyak, balang araw will turn into joy and happiness or laughter or gladness. Iniimbitahan ko kayo, damayan ninyo ako sa aking ginagawa. I am currently doing the nocturnal prayer 3 a.m. fasting, 2,000 Hail Mary, para sa pagpapatawad ng papilyang Napoles, lalong-lalo na si Ate Jenny, sa aking kasalanan o kasalanan natin. Ipanalangin natin sa Diyos at magmakaawa na pakinggan niya ang ating mga iyak. Ask the Holy Spirit to help us through the intercession of the Blessed Mother Mary. Hindi ko alam kung anong araw mag-uusap kayo ni Madam at Napoles family. Ang tulong na maigagawa ko ay ipanalangin ko lamang kayo, nagabayan kayo ng Espiritu Santo na siyang maging bibig, boses at manguna sa araw ng pangungusap sa pangingin ng tawad. Please enter with humility, mangusap ng kababaang loob. I'm inviting you on the day of dialogue, make use of weapons, sandata ng simbahan, prayer, including nocturnal and fasting. Hanggang dito na lang. I love you very much. Doon po sa kaso, ang sinasabi ng complainant ay si Benhar ay dinitain laban sa kanyang kagustuhan. Ang depensa po namin ay hindi po si Benhar ay nagre-retreat on his own volition. Kaya ang sabi po ng investigating prosecutor in connection with these conflicting theories or stories relating the same to the letter, ang sabi po ng investigating prosecutor ay, the complainants claim that this letter was indicative that Benhar was being detained against his will. To us, it does not indicate anything except a reference to Benhar's and his family's kasalanan against the respondents. When I say respondents, I'm referring to Janet Napoles and his brother, Jojo Lim. There is nothing in the letter that states that he was deprived of liberty, whether by the respondents or their agents, the number of days that he was detained, or even the location of his detention. Interestingly, the fact that it was not originally attached to the joint affidavit, which was submitted to us for our preliminary investigation records, coupled with its unambiguously religious tone, makes us suspect that it was deliberately omitted from the records precisely because of its exculpatory nature. This letter, coming from the supposed victim, is surely fatal to the complainant's charge against the respondents for serious illegal detention. Yan po, yung sulat na yan was supposed to be the basis of their complaint and also the basis for the NBI to rescue Benhar. Pero lumalabas po sa resolution na yun, na yung sulat na yan ay itinago nila. Kasi kung nabasa nga naman ng NBI yun, ay maaaring hindi sila nag-rescue. Kaya po sabi dito ng resolution ay, had the Secretary of Justice, who, with the speedy dispatch on March 22, 2013, ordered the NBI to rescue Benhar and investigate this case, only seen the above letter, she and the NBI may not have been misled, and this preliminary investigation would not have been commenced. The facts clearly show that the Secretary of Justice had no choice but to ministerially and prudently act on the complainant's request through the NBI, since at the time it was just unclear if Benhar's life was in danger. So sinasabi po dito, na kuryente po ang NBI. Makapuso yan po ang press conference ng kampo ni Janet Lim Napoles ng JLN Group of Companies at sinabi nga po ng kanyang mga abogado na siya ay handang humarap sa kahit anong investigasyon at dahil naniniwala silang wala namang ebidensyang ipapakita ang mga kabilang kampo at walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanila. I would admit that